Hello! So, dito naman sa video na to, pag-uusapan naman natin yung mga lot sizes. Okay, kung paano mag-compute. Meron tayong tatlong tinatawag na lot sizes, the micro lots, mini lots, and standard lots. Si micro lot ay represented by 0.01, while mini lot is represented by 0.10, and then standard lot by 1 whole. Okay? So, ang volume per pip niya ay 0.10, kay mini, $1 per pip, kay standard, $10 per pip. So, ibig sabihin lang yan, kung ang lot size na gamit mo, okay, ay 0.01, tapos nag-move yung currency ng 1 pip, so ibig sabihin, kumita ka ng 0.10 pip. Kung halimbawa naman, nag-move ng 2 pips gamit ang microlot na 0.01, kumita ka ng magkano? $0.20. So, same thing with mini lots. Kung halimbawa, 10 pips ang kinita mo, so ibig sabihin, $10 ang kinita mo kasi per pip nga ay $1. And kay standard naman, kung halimbawa, kumita ka ng 100 pips, $10 per pip daw. O, demultiply mo lang, 100 times 10, that's $1,000. $1,000 yung kinita mo for that case. So, ngayon, try tayo ng example. Alex bought 0.1 of Euro USD at its current price na 1.1861, and after an hour, he hit his take profit level at 1.1898. How many pips did he earn, and how much is his profit in dollars given the lot size? So, comment down nyo nga yung answer nyo for this one. So, replyan ko yung may tamang sagot. Pero let's proceed with the next lesson. So, example natin for microlot. Si microlot po, di ba? Sabi ko sa inyo kanya, represented by 0.01. 1 pip is equals to $0.10. So, kung halimbawa, nag-earn ka ng 40 pips, multiply mo lang siya kay 0.10. So, ang magiging profit in dollars mo, that is $4. Example naman natin kay Minilot. Si Minilot ay represented by 0.10, and every pip na kinikita mo dyan ay nag-earn ka ng $1. So, kung halimbawa, 40 pips ulit yung kinita mo, simple as $40 yung kinita mo for this case. And then last is for standard lots. Standard naman, ang 1 pip niya is equivalent agad kay $10. So, ang laki niyan. Kung 40 pips yung kinita mo, times mo lang kay 10, you earned $400. So, that's how you compute lot sizes and yung profit mo through those different lot sizes. So, comment down nyo yung sagot sa problem example na binigay ko, and I will reply kung sino makakakuha ng tama.